Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Ayan nga, gulat na gulat yung bunso ko kasi may dumating na pagkain. In-order kasi ako online, hindi niya alam. Wala na rin kasing time magluto dahil nagja-general cleaning kami dito sa bahay dahil malapit na magpasukan. So ito ay video pa natin nung nakaraang linggo. Ngayon lang na-edit kasi nga busy. Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat guys? Sa video ito, ayan, update ko kayo ng aking mga pinagagawa tulad pa rin ng dati. As a sari-sari store owner, walang tigil na pagdi-display, pag-grocery, dating routine. Paikot-ikot lang ang routine natin dito sa tindahan at saka sa loob ng bahay. Lumalabas naman ako ng bahay pero sa grocery at saka sa palengke lang naman yung aking pinupuntahan. At pag may extra time naman ako sa gabi, namamasyal kami ni Mister, nag-i-stroll kami para makapag-relax bago matulog. At pag nakapamili na nga ako ng aking mga paninda, ay dito na nauubos yung aking buong araw, buong oras sa pagtitinda at sa aming bahay. Hindi pa man kalakihan itong aking tindahan pero masaya at kontento na ako sa aking mga ginagawa dahil kahit narito lang ako sa bahay at kahit papaano ay kumikita at nakakatulong na rin ako kay Mister. At ang pinaka-importante ay naalagaan ko yung aming pamilya. Ako lang ba yung ganito na pagka malapit na yung pasukan ay talagang naaligaga na ako sa paghahanda ng mga gamit ng mga bata at hindi lang yun guys, yung pati buong bahay namin halos baliktarin ko sa pag-ayos. Kasi gusto ko lahat ay malinis, lahat ay nakaayos, lahat ay naka-ready, especially yung mga gagamitin ng mga bata sa kanilang pag-aaral. At syempre gusto ko maglinis at saka maging maaliwalas nga yung aming tahanan. Yung feeling bang parang hindi na ako makapaglilinis sa mga susunod na araw kaya kailangan malinis ko yung mga bawat sulok ng aming bahay, pati yung mga sapin ng aming higaan, mga kobrekama, kortina, kasama sa paglilinis, kasama sa mga ginulo ko. Sabi nga ng mga anak ko, nauna na yung brigada dito sa bahay kaysa sa school. Kasama talaga to sa preparation ko pagkabalik eskwela na. At syempre kung may preparation para sa bahay, para sa mga bata, syempre yung preparation para sa tindahan ay hindi dapat natin kalimutan. Sa mga hindi nakakaalam, hindi talaga ako nag-iipon ng pera sa bangko. Meron man ay konting-konti lang guys. Kasi mas gusto kong yung pera ko ay nandito lang lahat sa tindahan para mapaikot ko ng mas maganda. Ang katwiran ko kasi konti lang ang tinutubo ng pera sa bangko kaya hindi ako masyadong naglalagay doon. At wala din akong ilalagay na malaki. Yung sweldo ni Mister at kita ko sa mga racket ay dito ko nilalagay sa aking tindahan. At sa videoang ito ay i-share ko sa inyo kung ano yung aking mga paghahandang ginagawa dito sa aking tindahan pagka ganyang malapit na ulit yung pasukan. Una na nga dyan yung oras ng opening at closing ng aming tindahan. Kung dati 6 AM to 12 AM yung aming oras dito sa tindahan, ngayong may pasok na ay babaguhin na namin. Ngayon ay 4 AM ang bukas at ang closing naman namin ay gagawin naming 11 PM. Mas maaga kasi ang pasok ng bunso ko pagka Monday dahil sa flag ceremony. Ang dami na kasing estudyante ngayon kaya kailangan mag-adjust ng school ng oras. Time management nga yung isa sa mga paghahanda namin ngayong pasukan. 3 hanggang 4 na oras na lang ang tulog kaya naman isang linggo pa lang ay pagod na. At dahil may pangarap para sa mga anak kahit napapagod, okay lang basta wag susuko. At ang pinaka-importanteng inihahanda ko ngayong balik eskwela na ay ang aking mga paninda. Dahil maaga na nga rin nagigising ang aking mga kapitbahay dahil sa kanilang mga estudyante ay kailangan ready na rin yung aking mga kape, yung mga repack na mantika, yung itlog, hotdog, mga pansit canton at kung ano-ano pa na mga kailangan sa umaga. Meron kasi tayong mga customer na kung kailangan na saka lang nila naiisip na bumili. Meron naman ako dito mga customer na gabi pa lang ay binibili na nila yung kailangan nila sa umaga. Anong oras man nila gusto yung bumili, kailangan ready yung aking tindahan para mapagbentahan sila ng kanilang mga kailangan. At napakalaki ng chance na kumita tayo ng malaki. At ito nga guys yung dahilan kung bakit pag nagkaroon ako ng pera, malaki man yan o maliit, galing sa aking mga extra, ay dito ko din nilalagay sa aking tindahan. Pinamimili ko talaga yan ng mga paninda. At dahil mahaba pa naman tong aking video, baka may makapanood na beginners or baguhan pa lang sa pagtitindahan, pagsasari-sari store, or nagpaplano pa lang na magtindahan, bibigyan ko kayo ng tips about sa mga dapat nyong itinda. Ayan,
Base pa rin yan dito sa akin guys ha. Base pa rin dito sa aking tindahan. Sa umaga, mabili dito sa akin yung mga mantika, itlog, hotdog, yung iba mga frozen food. Ang pambenta ko lang naman na frozen food dito ay talagang hotdog lang naman. Minsan may longganisa pero bihira naman yon. Tapos yung mga kanton, noodles at syempre hindi lang yan basta kanton at noodles. Meron yan iba't ibang flavor. Meron beef, may chicken, meron din namang spicy kasi meron tayong mga customer na gusto ay maanghang. Ganon din sa pansit canton. Meron din tayong mga original flavor, meron tayong chili mansi, meron hot and spicy. At hindi lang yun guys ha, hindi lang sa mga flavor, kundi meron din tayong iba't ibang brand. Meron tayong Lucky Me, meron tayong Payless, at kung ano-ano pa, ayan, may nisin din pala. At bukod doon, meron din tayong tindang cup noodles para doon sa mga on the go. Yung mga dilata, ketchup, hindi rin yan nawawala sa binibili dito sa tindahan ko tuwing umaga. Iba't ibang klase ng kape at iba't ibang klase ng gatas at asukal, isama nyo pa yan sa listahan. Bigas at tinapay, syempre hindi mawawala yan. Meron tayong mga suke na ang kanin yung gusto nilang kainin sa umaga. At meron din naman tayong mga customer na okay na sa kanila yung mga monay or yung mga biscuits. Iba't ibang klaseng shampoo, sabon, panligo, at saka conditioner, toothpaste, meron din tayo yan guys. Syempre kailangan yan ng ating mga customer sa umaga. Para dun sa mga maagang pumapasok sa school at sa opisina. Napakadami ko rin palang iba't ibang klase ng biscuits at saka chocolates dito sa tindahan para sa ating mga estudyante na bumibili ng baon bago sila pumasok sa school. Kasama na doon yung mga drinks, yung mga C2, yung mga Yakult, Delight, mga Zestot, saka yung mga chocolate drink, ayan. At saka yung mga biscuits nga natin. Meron tayong mga mamon, merong mga basta iba't ibang klaseng mga crackers. At syempre, yung sigarilyo, hindi rin nawawala yan. Anytime yan guys, umaga, tanghali, gabi, walang oras yung ating sigarilyo. Laging may bumibili. At pagdating naman ng tanghali, syempre nangunguna dyan yung ating bigas. Mga pangsahog sa lulutuin tulad ng mga seasoning, meron din tayong mga crispy fry, ayan, mabenta rin yan guys tuwing tanghali. Yung ating mga toyo, ketchup, patis, nabibili rin yan tuwing tanghali. At syempre kasama na dyan minsan yung miswa, yung sotanghon, depende sa lulutuin ni customer. Yung dilata tulad ng corned beef, ayan, nabibili din yan at saka yung mga tuna. Yung itlog at hotdog kasama rin yan kasi nga mabilis siyang lutuin tapos mura pa. At yung mantika, syempre hindi yan nawawala. Pagdating naman ng tanghali, medyo kumukunti ang tao. Yun yung lunch time kung saan nagko-close kami sandali habang kumakain. At pag naman nag-open kami ng 12:30, ay ang nabibili lang naman sa amin guys ay puro yosi at saka mga candies. At simula alas 5 ng hapon hanggang gabi, hanggang sa closing, ayan, marami-rami na naman yung mga bumibili. Lalo na yung mga bata na galing sa school na hindi nila inubos yung kanilang pera. So pagdating nila ng bahay, ayan, napapabili pa rin sila dito sa tindahan ng mga biscuits kasi mas mura daw dito compare sa school nila. At dahil nakauwi na nga yung mga estudyante, maglulutuan naman ng mga nanay. So yung iba, bumibili ng bigas at uling. Ayan, di ko nga pala nababanggit yung uling simula umaga, tanghali. Ayan, mabenta yan guys. Especially kung yung ating mga kapitbahay ay nauubusan sila ng gas. Pagkatagulan pa naman, napakahirap ng stocks ng uling kasi ang hirap magpatuyo. At yun nga, pagdating ng gabi, halos ganun din, halos pare-parehas lang sa umaga at tanghali yung hinahanap ng customer. Bigas, uling, minsan itlog, minsan dilata, minsan may nagno-noodles. Siguro sa hirap nga ng buhay ngayon para makatipid, ganon-ganon na lang muna yung pang-ulam para makasurvive sa pang-araw-araw. Lalo kung malayo pa yung sweldo. Medyo mahirap din talaga mag-budget lalo kung minimum lang yung sahod at yun lang yung inaasahan, walang extra income. Araw-araw kong pinagpapasalamat sa Diyos na mayroon akong tindahan na hindi man kalakihan ang kita pero sobrang na-appreciate. Malaking tulong kasi to para sa mga ibang mga needs namin, especially kung meron akong needs, hindi ko na kukunin sa sweldo ni Mr. Lalo't lumalaki ng mga bata,
lumalaki din yung kanilang gastusin. At sa mahal na nga rin ng mga bilihin, talagang kailangan magkaroon tayo ng extra income. Mahirap pagka isa lang yung nagtatrabaho, lalo kung hindi naman kalakihan yung sinusweldo. Pero alam nyo, kahit maliit yung kinikita, ay makakasurvive at makakasurvive tayo. Basta i-priority lang natin yung ating mga needs, yung mga wants, saka na yan, yung mga luho, saka na yan, pagka merong mga extra. At pag medyo nakakaluwag-luwag na. Kasama sa mas mabenta ngayong balik eskwela na, nga pala guys, ay yung mga load at saka yung mga hygiene kit. Tulad ng deodorant, tissue, wipes, at saka mga cologne at saka pulbos. Yung load nga pala naging mas mabenta, mas marami yung nagpapa-load ng mga unli. Kasi syempre, pagka may gusto silang i-search, pag nasa school sila, ay isang click lang, ay masasagot na yung kanilang mga question or yung kanilang mga sinesearch. So yun, isa yun sa mga importante ngayon sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante natin. At dagdag kita nga dito sa aking sari-sari store. Guys, kung nanonood ka ng aking mga videos, yung DIY na dishwashing na ginagawa ko, isa yon sa mga nagiging mabenta na dito sa aking tindahan. Kasi sobrang mura lang niya, 1 litro na, 35 pesos ko lang siyang binibenta. Unlike sa bibili sila sa mga leading brand na dishwashing liquid. So gamit na gamit yon, lalo ngayon, pasukan na nga, yung mga bauna ng mga bata ay plastic, tulad ng bauna ng mga anak ko ay puro plastic. So ayan, magandang gamitin yung ginagawa nating DIY dishwashing liquid kasi talagang nakakatanggal siya ng sebo. Kaya ayan, kung gusto nyo rin mag DIY, order lang kayo online. Hanap lang kayo ng legit na shop, then mag-DIY kayo guys, kasi pambenta nyo na yan, pwede nyo ng pagkakitaan, at magagamit nyo rin sa inyong pang-araw-araw, lalo-lalo na sa mga bauna ng mga bata. So, yun lang. Ito lang naman yung mga, guys, yung mga ginagawa kong paghahanda ngayong balik eskwela na, ngayong balik aral na, yung mga estudyante. Nag-adjust lang ako ng oras dito sa tindahan, at syempre, inihanda natin yung mga pwedeng bilhin ng ating mga customer. Ayan, sa tagal ko na rin naman nagtitinda, alam ko na kung ano yung mga hinahanap ng aking mga customer. Ang kailangan na lang, stocks at saka talaga magdagdag ng iba pa mga items para meron din silang pagpilian. Tulad yun guys, nagre-refill na naman ako para bukas malamig na. Hindi rin yan basta ko dinidisplay guys ha, chinecheck ko rin yan kung kompleto na, kung lahat ng items ay mayroon na ako dyan palamig para bukas ready na pagka bumili si customer. Tapos magre-refill na lang ulit tayo ng panibago pagka nabawasan na yan. Basta araw-araw na ginagawa, napakadali na lang talaga nito. Yun lang, kung bago pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, paki-like na rin ang video ito, isama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga videos. Thank you for watching. God bless us all, and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Bye. Uy, pumasok na naman yung pusa. Siguro may nakita na naman tong bubuwit. So, yun lang guys. Sige na. Bye na.